yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Sir, yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso para to weed out yung mga nuisance cases, will you be adopting the same sa ombudsman? Siyempre, dapat taasan na standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay. Para pag final na, ang idea natin dito iba yan. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado. Ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ho pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Marami po kayong unfinished task na iwanan sa DOJ. What will happen? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero, syempre, ito talaga yung 3 taong kong ginagawa na araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Mag-a-adjust pa. Sir, meron ka bang mga lists of names na nirecommend sa Pangulo ng pwedeng pumalit sa'yo bilang Secretary of Justice? Hindi pa namin napag-uusapan. Yung una muna yung officer in charge. Yung officer in charge or acting secretary pagdating ng Biyernes. Sir, not necessarily related sa ghost projects, pero is there any government agency that you think that the ombudsman should pay special attention to? Ngayon, ano to eh, buong gobyerno to eh. The whole government system is the purpose by which this office was put up by the framers of the Constitution. You make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya wala tayong special rito. Lahat talaga we should live by the code of ethics, ethical standards, at lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo nag-a-assume ng office. Sir, nung una po kayong umapak dito sa DOJ, sa una po nating interview, dinescribe niyo po yung DOJ na masalimuot. Yung mga problemang dinatnan niyo po sa sistema. How are you leaving the DOJ na? Well, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo na bago na dating gawi na hindi dapat. At, pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. I think that's also applies to Lifestyle changes. Kasama yan. May mga batas na lumalabas talagang mahalaga. Yung forfeiture law, yung forfeiture law natin na soldier na magpa-fight. Yan, pwedeng kausapin ng soldier. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be
working, running ombudsman's office. Yun talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga salin, ito po ba isa sa publiko na? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law, meron tayong pangingatan, wala tayong karapatang matatrample upon, no, na ating ma-violate. Kaya, maglalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang ayaw natin yung check ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, mag-risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka mamakidnap pag nilabas natin lahat yan. At siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano ba first kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get it back also. Sir, you mentioned din po doon sa JBC na and yung interview niyo po sa media na gusto nyo makatuwang yung publiko sa paniniguro. Crowdsourcing, information, malaking bagay yan. Saan natin pag-usapan yun kasi I have to see how it runs right now, how the caseload of the Ombudsman's Office. I want to see the caseload of the Sandigan Bayan, kung gaano kabigat, para ma-estima natin kung paano tayo gagalaw dito. May time and motion na involved dito para mapabilis natin. Ang sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous trial natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para convict dito. Talagang i-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipa-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. So, bilang Ombudsman po, baka may message po kayo sa mga tuwaling opisyal ng gobyerno? Hindi, wala naman. Ang message lang natin dyan ay meron pong opisina ng Ombudsman tayo sa ganap natin sa tungkulin. Yung hindi tatalima nagbabalik pa rin at pananagot ang isusunod sa batas. Sir, may bilin ka ba sa mga opisyal na iwan mo dito? Yung mga trabaho? Carry on. I think that we're in the right direction. So they should carry on the fight here. Fight for justice. Diba? Ilan po ang sasama ninyo sa Ombudsman? May ilan lang. Hindi, basta tanong muna. Malalaman nyo na lang. Diba? Sabi, mag-i-invite ba kayo? Hindi, ano yan, gagawin ko ng, magbabago nga yung forma ng opisinang yan. Kasi nga, I really think that we have to be more transparent. I think that public accountability starts with transparency. Para, Kasi ang Ombudsman. hindi, we will make it different. Kailangan talaga baguhin na natin to. Okay? Salamat.